kailangan i-please si Sir Will. Paano kung halimbawa hindi nila ma-please si Sir Will? Matsugi sila. Hindi raw nagpapapasok si Cheese sa Senado. Oh? Dahil daw... Si Cheese lang ba ang merong third party? Anong ibig mo namang sabihin dyan, Lloyd? Bibigyan ka namin dito na sarili mong show. Pero papatayin mo yung OGBS Showbiz Update. Ay, hindi ka aalokin doon. Wala silang balang. Wala, ayaw nila. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Joseph Poco. At ito naman po si Papa O, si OGB niya. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Naku, anong betya na madaling araw na. Namalagari pa mga bakla. Yeah! Pero bago na, gusto natin batiin ang AMBS o ang All TV ni Senator Manny Villar. Oo, dahil tuloy-tuloy na yata ang kanilang pag-alagwa. Bilang sila'y nakakuha ng frequency ng ABS-CBN Channel 2. Yes! Oo, at sana ay tuloy-tuloy na ito at maraming magkaroon ng trabaho mula sa production people, yung mga gumagalaw sa likod ng camera, at sa mga artista. Diba? Alam naman natin lahat na nandyan na si Tony Gonzaga, si Maria Rodriguez, si Shara Soto, at ayan na nga, diba? Ang sorpresang sinasabi ni Willie Revillame. Oo, syempre, ang paglabas dyan sa All TV, Nina Julia Barreto, si Rufa Gutierrez, si Ella Cruz, si Randy Santiago. Diba? Nakakaloka. Kaya congratulations sa lahat ng mga napili para maging bahagi ng AMBS o ng All TV. Yes. Ayan. Ang bongga naman ay soft opening pa lang ito, di ba? Ang kailan ng hard opening? Hindi nga. Magkakaroon pa daw. Hindi pa daw ito yung launching talaga. Pero di ba, pasabog yung mga prizes. Oo, di ba? At ang nabalitaan ko si Willie, parang 7 to 8:30 yata siya in the evening. Oo, yung kanyang show na namimigay ng mga kaperahan. Mamimigay rin siya ng jacket. At this time, yes, ang ngipin. The joke lang. Oo. Ay, parang ito, Andy, pag kinuha tayo tatlo, ang daming nagre-request. Kasi naman si natin, diba? Huwag naman. Kaya nga, lalo na nakapula si Noy for the first time. Diba? Oo, diba? Mama Loy in red. Mama Loy here, Mama in red. Diba? May attendant kasi akong event na kailangan naka-red. Required. Yun. Ay, pero Nay, bakit may mga nababalitaan ako? Na yung iba ng mga artista, parang kinoconsider nilang mapunta sa AMBS or sa All TV, mas prefer doon nila kung ang management ang magbibigay ng parang offer sa kanila. Imbes na si Sir Willie yung parang mag-i-invite sa kanila o mag-i-endorse sa kanila na mapunta sa AMBS. Di ba one of the bosses si Willie? Yun nga Di ba? Management naman siya. Kasi daw parang pag si Sir Willie yung kumuha sa kanila, parang may element na kailangan i-please si Sir Will. Ganon. So, yung concern nila paano kung halimbawa hindi nila ma-please si Sir Will? Kaya may burn na sa kanila si Sir Will. Diba? Baka mamaya matsugi sila ng bigla. May ganun ba? Daw. Yung iba daw yung worry. Daw naman narinig lang natin. Malay mo naman, syempre, baka naman din, minsan may kasalanan din kasi sila kay Willie noong araw. Natutsugi sila. Minsan pasaway din sila. Minsan, di ba, may mga komedyante na hindi nagpapapasok, yung pala rumakit. Tapos, meron pang issue na yung mga nakakausap ko lang ng mga bakla, si Willie daw kasi ayaw silang parakitin. Gusto nila na dun lang sila sa show mapapanood. Meron pang claim yung ibang bakla na kakausap ko na pag tumawag si Kuya Will na happy tayo, ganyan. Kahit pagod na sila,
kahit gusto nilang matulog, hindi pwede. Kailangan samahan daw nila si Kuya Will. May mga ganyan na parang, pagod na kami, bakit pa kami kailangan isama? Pag hindi raw sumama, ayun na, hindi raw kikibuin ni Will, o nagtatampo na si Kuya Will, yung mga ganyan. Kaya siguro nagkakaroon sila ng yung sinasabi mo ngayon. Na parang natatakot sila na mas gusto nila siguro, yung sinasabi mo nga, na management na lang, o iba na lang ang mag-alok ng si Willie. Para wala silang, kumbaga, utang na loob kay Willie. Kundi, kaya sila kinuha, dahil sa kanilang talento. Na pag kunwari, nagka-problema kay Willie, si Willie ang kausap nila, kundi yung management. Pero Diyos ko, ako kilala ko na si Kuya Willie. Ganyan talaga yan. Ha? Oo, ganyan talaga si Kuya Willie. Pero, maraming beses na rin tumutulong si Willie na hindi niya ipinagkakalat. Na hindi niya na ina-announce pa. Lalo na yung pag mga kasama niya yung nangangailangan. O tumutulong naman din daw ang lolo. Oo naman. Yun nga lang, syempre, minsan hindi. Yung pag tinatakasan si Willie, ayaw niya. Oo. O asan to? Ba't hindi sumama to? So ha, ganyan ka na, nagbago ka na ha. Ganyan. Diba? Pero diba sabi ko, sumama ka. Ganyan. Baka naman ang importante, kung halimbawa papasok ka syempre na dun sa kahit saang network, di ba? May kaakibat na kontrata, di ba? Di ba sa may secured na kontrata, kampante ka na hindi ka basta-basta maaalis. Oo, pero kaya, syempre, sumasama dito yung personal. Na yung, di ba, sabi nga nung isang komedyante na nakasama ni Kuya Will sa nakaraan ng show, parang hindi nila kaya yung sistema ni Kuya Will, na kailangan gising pa rin sila, na kailangan alive pa rin sila, na kailangan kung saan nandun si Kuya Will at nag-imbita si Will, kailangan pumunta sila. Or else, di ba, ganyan. Oo. Kaya ako kasi wala naman ako experience na ganyan kay Kuya Will. Kasi every time naman we see each other, okay naman kami ni Kuya Will. Hindi ko lang alam kasi siyempre sila yung nakakatrabaho ni Kuya Will, di ba? Mali naman natin, meron din issue si Kuya Will against them. Oo nga. Oo. Gusto mo ba sabihin ko yung bakla? Sino ba ito, Nay? Ay, ang dami nila. Ha? Marami sila bakla? Parang dalawa lang kausap ko sa ganyan. Na hindi nila kinakaya. O anyway, parang may kilala ko. Anyway, huwag niyo na akong pinigil. Anyway, baka naman nag-ano na rin, nagbago na rin sa Kuya Will. Siyempre, pag alam mo, parang as you age, meron ka nang binabago na sistema mo sa nakaraan. So, kumaga, part of growing up, part of maturity, di ba, for a change. Lalo na boss na ngayon si Kuya Will. So, makaiba rin yung direction ng utak niya. Ayun na nga boss na nga siya, mas powerful siya ngayon na Hindi kaya mas, ang tawag dito, hindi kaya mas intense ang mga mga palakad. Ang mga eksena. Yan ang abangan natin. Pag may nabalitaan tayo na tsugi doon sa programa ni Kuya Will, ayun na. Alamin natin kung anong cause. Yeah. Diba? At bakit yun ang naging effect. Because of effect? Oo, yan ha. Anyway, congratulations at good luck. Yan, sa ANBS at sa All TV. Yes, at abangan natin ang mas bonggang launch, yung pag-launch na talaga. Correct. Wow! Kayo, Tito OG, inalok na ho kayo? Ay, hindi. Ayoko magpaka-ipokit. Wala namang alok talaga. What if, Nay? Alokin ka. Ha? Importante, Loy, nabibigyan ng programa, ng trabaho, yung iba nating kasamahan dito sa industriya. Yun, basta happy na ako sa ganon. Tayo rin naman happy dito. Pag ako kinuha doon, ng All TV, sasabihin sa akin, bibigyan ka namin dito ng sarili mong show, pero papatayin mo yung OGBS Showbiz Update. Hindi ka aalokin doon. Wala silang bala. Wala, ayaw nila. Tapos marami na nanonood sa atin dito. Yan, bilis ang cambio dito. Dito na tayo dito. Di ba? Basta, ano naman ang mga ka-update na? At ang hawak natin ng oras natin, yun yung alauna na.
Nakakagala pa tayo. Diba? Ayan. Basta, tayo natutuwa dahil free TV ito. Yes. Oo, mas maganda na marami napapanood sa free TV. True. At the same time, ang ABS-CBN, in fairness naman to ABS-CBN, tinatanong pa rin naman ako ni Tita Cory. Gusto kong magkaroon ng show. Oh. At lagi ko sagot, wag muna, habang may lock-in. Paano naman pag may lockjaw? Parang mas kaya ko yan. Ha? Yung lock-in. Ha? Ay, Nay, kung ikaw naman masaya na marami may trabaho. Oo naman. O dito naman, Nay, parang marami pa rin ang malungkot. Dahil, ano ito? Malungkot pa rin sila para kay Heart Evangelista. Oh, Diyos ko, alam mo, yung iba nauutanan yan sa balita na yan dahil everyday na lang talaga may bagong balita kay Heart. In fairness naman. Diba? Katulad nito, Loy, diba? Meron na naman siyang bagong post. Ay, oo, napinatak Yung, na naman ng mga netizens. Ano nga yun, yung painting? Yung painting, kasi pinost na, tapos may caption na, Goodbyes 2013. Oo, Bakit ano yung yes? 2013? Kaya nga yung iba ipinapalagay na dito nagsimula ang relasyon ni Cheese at ni Heart. Tapos iba naman, bakit 2013? Di ba dapat 2015? Dahil February 2015 sila ikinasal. So, naguguluhan sila dahil nga parang napaka-cryptic ng na yun ni Heart. Oo nga. Medyo mysterious. Oo, Ano raw ba yung tinutukoy ni Heart? Tapos yung painting parang ang lungkot. Oo. Pero Nay, no? Nanganganak. Parang everyday merong bagong chika. Oo, kaya nga ito nga, di ba? Nabasa na naman ako na buntis pa lamang daw. Ang ni Cheese, hindi pa raw nanganganak. Ay? Oo. Tapos hindi raw nagpapapasok si Cheese. Ha? Oo, sa Senado. Oh? Dahil daw, feeling ng mga nandun sa Senado, parang naiintindihan nila si Cheese kung bakit hindi pa nagpapapasok. Dahil? Baka daw pagkaguluhan ng mga reporter, itanong sa kanya si Heart. Kaya hindi lang nagpapapasok si Cheese lately. Ilan na raw yung absence. Ay, pero teka, Nay. Kung umiiwas sa tanong, ibig sabihin may tinatago o merong ayaw sabihin. Feeling ko may katotohanan yun. Tapos narinig ko pa na talagang staff daw ni Cheese. Yung di umano na babae ni Cheese. Grabe, walang tigil yung mga tao pag nakakatanong sa atin, kahit saan tayo magpunta, kung bakit nahiwalay, anong rason. Sabi ko, teka lang kalma hindi pa confirm, wala pang confirmation, nahiwalay na, di ba? Ay, ito pa nga, Nay. Ano? Sa social circle ngayon, kumakalat. Na si Cheese lang ba ang merong third party? Sabi nila. Anong ibig mo namang sabihin dyan, Loy? Ang taas! Tatanungin na naman ako ng mga kaibigan kong abroad. Oh. About sa issue na yan. Pati sila mga nasa abroad, tinatanong din ako. Alam mo, sabihin mo sa mga kaibigan mo sa abroad, hindi lang sila ang mga taga-abroad na may kaibigan. Kami rin may kaibigan taga-abroad. Hindi pa tatanungin na naman tungkol kay Heart. At ako tinatanong din. Di i-block mo. Kaya tanong. Eto na nga, Nay, sabi nila. Ang ate mo daw, may kuya din naman daw sa aboard. Saan specifically? Sa France. Sa France may... Oo. Meron din daw jowa si Heart sa France? Sabi. Siyempre, mahirap naman paniwalaan. Hanggang hindi naman nanggagaling yan sa bunganga ng kabayo. Yes. Straight from the horse's mouth. Yes. Tingnan natin kung ano yung sasabihin nila. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita. Wala pa rin direktang statement mula kay Cheese Escudero. Mailap. Oo. At saka, syempre, mahirap din paniwalaan yung balita niya hanggat walang proof of purchase, Nay, di ba? Oo. Ito nga, minsan lang daw na talaga nagsalita si Cheese. Ano sabi? Nung kinagat siya ng daga. Ibang cheese naman yun. Sorry. Diba? Anyway, hintayin natin, mahirap naman na puro lang tayo spekulasyon. Mas maganda sila pa rin ang hintayin nating magsalita. Na hanggang ngayon, hindi pa rin natin naririnig. Kaya hanggang ngayon, puro spekulasyon pa rin tayong lahat. Diba? Parang tayo na magbubuga. Correct. Nanggigigil na nga yung iba na ano ba talaga? Bakit? Makiusap na tayo kay Heart. Heart naman. Heart. Mahirapan.
Totoo ba, Heart? Yes. Na ang pangalan mo na ngayon ay hindi na Heart. Ano na? Heart Evangelista. Grabe, kasi nga nasasaktan. Ha? Tapos si Cheese na ano rin daw. Ano na name? Si Cheese, iba na rin daw ang pangalan. Cheat Ay! Escudero. Oh my God! Alam mo yung ang mga netizen talaga, ang galing-galing mag-isip ng Oo, basta mga Pinoy, ang galing ng mga Pinoy pagdating sa mga kalokohan. Diba? Nakakalo. Heart Evangelista tsaka Cheat Escudero. Ang galing. Ano? Proud to be Pinoy. Ha? Eh, pagdating sa mga kalokohan, mga pag-iisip ng mga bena. Ano masasabi mo dyan? Naku, Tito Oji, Mama Loy, speaking of panloloko, naku, danas na danas ko iyan. Dinanas mo. Oo, abay, tingnan ako meron akong naging boyfriend na ang dami nagsasabi sa akin na lagi daw may kasamang babae na dinadala sa motel. Oh my God, niloloko ka. Oo! Kaya isang araw, may nagsabi sa akin na pumunta daw ng motel kasama yung isang babae. Abay, kaya naman ako, pinunta ko yung aking kaibigang Barako, yung malakang katawan. Sabi ko, hindi ka. Pare, kailangan mo ng pera ngayon. Sabi, wow! Eh siya, bibigyan kita ng 5,000. Bugbugin mo yung aking boyfriend. Kalad-karin mo sa aking harapan. Grabe ka naman, Diyos. Talagang galit na galit. Abay, sino ka namang hindi magagalitin na ibinigay ko na lahat? Abay, di, pinakita ko ang picture. Aray ang aking boyfriend. Di, pinuntahan na namin sa motel. Tapos inabang na namin lumabas. Nung lumabas na, sabi ko, ayun ang aking boyfriend. Puntahan mo na agad. Abay, di yung... Pinuntahan? Yung kumpare kong Barako, pinuntahan agad. Naku po, sa malayo pala ang Mama Loy, Tito Oji. Kitang-kita ko na binubugbog. Yung babae. Ay, yung babae binubugbog? Oo, hinihila, kinakalagkan. Pinuntahan mo? Pinuntahan ko na. Sabi ko, teka muna, pare. Awat na. Talaga naman hindi ko maawat. Binubugbog niya ng binubugbog ang babae. Pinagsasampala, sinabunutan. Sandali. Bakit pinag-iinitan niya yung babae? Bakit nga? Girlfriend niya daw iyon. Nakakaloka. Yung kasama ng boyfriend ko pala yung girlfriend niya yun. Kakalo. Oo, ano ba yung girl? Ba't hindi yung ginantihan? Kayo din sana. Nakakaloka yung papayayari. Nakakaloka naman yan. Diyos ko, para rin palang ano yan, si Sian Lim tsaka si Barbie Imperial. Nahuli rin sa hotel. Na magkasama. Totoo ba? Ayun na nga, may picture sila together sa isang hotel sa Davao. Pero, nagkataon lang na nasa isang hotel pala sila, Nay. Andun sila for work, hindi naman sila magkasama na sila yung isang kwarto. Minsan may mga ganyan na nagpa-picture lang. Katulad nung isa na nakita ko dun sa mga Marites. Nagkasama lang pala para dun sa isang taping. Aba, kung ano na lang pinagsasabi ng mga Marites. Sila na raw ba? Alam daw ba ng asawang Girera? Itong gwapong aktor yun. Yung mga ganyan. Ito nga, nagkamali na naman. Si Barbie at si Sian Lim. Nakakaloka. Parang si Barbie, pumunta dun sa bahay ni Daniel Padilla nung Pasko, nung nangangaroling ang Bex Battalion. Yes. Na-misinterpret din yun. Kaya si Barbie, hiyang-hiya kay Catherine. Magkaibigan yun, di ba? Kaya alam mo naman mga netizen, kung ano yung napanood nila, kung ano yung nakita nila, kung ano yung nabasa nila, yun ang pinagbabatayan nila ng kanilang judgment or ng kanilang opinion. Di ba? And speaking of yung nagkakamali sa kwarto, naalala ko tuloy yung isang chika sa akin na i-bear na yung ibang staff. Bakit? Doon daw sa actor-director. Bakit? Kasi kwarto daw nila yung yung ginamit ng actor, director. Wala ba sariling kwarto? Yung actor-director? Hindi nga, na-shock nga sila kasi nga bakit nandito to? Kasi yung kwarto namin, pinalabas daw pala sila. Sabing ganon. Tapos, pinapasok yung girl talent. Ni Direk? Sa kwarto ng staff? Tapos parang medyo matagal na naghintay ang staff sa labas. Pero dead na sila nga kunwari, wala silang alam kung anong ganap sa loob. Kasi hindi rin naman nila mag-judge yung mga director, actor. Baka naman ino-orient niya or wino-workshop niya sa acting. Yung talent. Pero sila lang sa loob? Silang dalawa lang sa loob. Tapos yung mga staff naghihintay lang sa labas?
ba? Kaloka. Oo, syempre nag-usap yung dalawang staff. Habang nasa loob yung dalawa at nasa labas yung staff. Sinabi kasi nung isa, in fairness naman to actor director, baka naman, ina-acting workshop lang niya yung yung babae. Sabi ng isang staff, paano acting workshop yan? Siya na mismo hindi siya mahusay umarte. Ay! Ayun na. Sabi gano'n. Oo. Pala yung issue, hindi marunong umarte. sabi ko, syempre kikinig lang naman ako. Ayoko ang pangit na ma-judge natin sila. So, siguro naman may clue. Sino yun? Ha? Sino? Ayoko nga. Sige na. Ayoko. Siguro napapakalat niyan yung dalawang staff. Nainggit siguro. Ha? Baka. Oo. Pero yun nga yung chika nila. Ba't malaki ba yung role ng talent na at kailangan i-work siya? Syempre, meron pang reklamo dun sa actor-director. Na parang ilang monoblock chairs ang nakahagis. Tapa? Ito? Oo. Naku, sino kaya ito? Tapa naman ang director. Oo, ito binablind item ko lang dito kasi hindi nga mai-present ni Lloyd. Kanya to galing. Ha? Ano to? Biglang ako wala. Hindi naman ako na-inform. Hindi naman ako sinabihan agad, Hindi ko tuloy nagalingan yung acting ko. Ha? Ayan, may kwento lang ng staff. Pero, syempre, kung tatanungin natin yung actor-director, syempre, iba naman yung version niya. Kaya, at the end of the day, huwag pa rin natin siyang i-judge. Kasi mahirap naman, hindi naman natin alam kung anong nangyari sa kanilang pagkukubli sa isang room. Baka naman nagbilangan ng bulo. Ay! Ano ba yun, Nay? Bakit naman yun yung binila? Hindi, joke lang. Hindi natin alam, baka yung dalawa parang naglaro lang ng chess. Ay, baka naman, Nay, nagtango. Tango ka dyan. Di ba nga? Wala naman naririnig na music. Alam mo yan, di ba? It takes two. To tango. Nakakaloka. Sino kaya yun? Sino ba yan? Ha? Sino ba? Clue. Sige na. Diyos ko. Clue. Ano ka ba? Ayaw ko magbibigay ng initials, no? Ano nga? Madaling mahuhulaan. Ano ba? Sige na. Ba't alam din ni Diyosa na madaling mahulaan? Yung joke kay Diyosa. Basta yung yata sila Gina dyan. Hindi na naman tayo matutulugin ng chikang ito. Ang dami na. Total naman, napapag-usapan natin ang mga mila-milago sa mga hotel room. Ay naku, hindi rin naman mawawala ng experience din yan. Sa hotel? Hindi ho, sa motel. Motel naman. Dinala ko doon ang aking boyfriend. Siyempre, takot na takot daw siya. Dahil hindi pa daw siya nakakapasok doon at first time nila ang papasok. First time. Ano eksena? Papasok kayo? Pagpasok namin, na nakayuko pa hiyang-hiya. At nag-check-in na nga kami. Pero nasa na yun legal na edad na. Oo naman. Tapos pagpasok namin ng kwarto, talagang sabihin ako, first time ko dito sa iyo lamang talaga ako sumama at ikaw mahal na mahal ko na din. Wow! Sabi niya, anong gagawin natin dito? Abay, alam naman tayo magtitigan. Hindi maghubad ka na ng iyong damit. Di hinubad na. Oo, takot na takot pa rin. Nasabi siya, naku, ngayon ko lang talaga gagawin na rin. Di hinubad na. Total nila naman nahubad mo ng iyong damit, maghubo ko na din ng iyong pantalon. Takot na takot. Ang aking boyfriend. Naku, talaga ngayon ko lang gagawin. Di hinubad yung pantalon. Di nung mahubo, sabi ng boyfriend ko kabado talaga ako Ngayon ko lang gagawin ito. Ngayon lang talaga ako nakapasok dito. Sabi ko, siya, para ikaw hindi kabahan, ating papatayin ng ilaw. Nasaan ka din ng ilaw? Ay, ako'y hanap na hanap. Nasaan ka din ng patay ng ilaw? Diyosa! Nandun sa gilid ng aparador, nandun ang switch ng ilaw. Tapos, buksan mo na rin ang cabinet. Nandun ang tuwalya. Pagbukas mo ng tuwalya, meron doong mini rec, nandun ang 3 bit. Kapunin mo yung yung card. Tapos sa kahawon, alam mo na kung ano kukunin mo dyan sa kahawon, yung kondom, ha? Akala ko first time. First time niya doon sa room na yun.
Kasi siya galing sa ibang And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Naku, kung hindi pa po namin kayo subscriber, sana po mag-subscribe na kayo. Napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung ibigay po aming episode niya at meron kayong komento, ha? Sa lahat ng ating pinagchikahan, ha? Mag-comment lang po kayo below. I-click ang like button at huwag po kalimutan i-click ang notification bell. Click nga kayo muna naman na-notify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Naku, alam niyo po ba? May channel din si Mama Loy. Ulit-ulit na lang. M-A-N-A-L-O-I. Naku po, yan po ang channel ko. Mag-subscribe naman po kayo at panoorin niyo po yung nandyan po na vlog natin, ha? Josa. At syempre, sa aking din pong Facebook page, ayan, may bago po akong vlog. Ito po yung sumisikat na pari. O, sa amin sa Batangas, si Father Dad. Syempre, sinorpresa ko po siya sa kanyang kaarawan. Syempre, handaan din yung birthday para sa mga inan. Parang mas sila yun na surpresa kesa. Ikaw yun na surpresa. Patutin mo. Maaari ganyan nga ho ang mangyayari. Kaya panoorin niyo po sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Si Father ano to? Si Father Dax. Father Dax? Yeah. Siyempre pa, ayan, ang aking panayam kay Richard Gomez. Yes, ang kanyang first million. Wow. Kailan sumapit ito? Oo. Anong age siya? Naloka ako sa sagot niya dito sa kanyang journey sa pag-artista. Wow. Eto po. Bago naging milyonaryo si Richard Gomez, bago ka naging Richard Gomez, parang ayaw mo pang mag-artista. Hindi ko kaya ito, maghuhubo ako dito. Naging milyonaryo ako at the age of 20. Sa showbiz lahat yun. Grabe. Oo. Alam ko na yan, yung responsibilities kahit nung bata ako na ang hirap magkaroon ng anak out of wedlock. Parang yun ang takot mo sa anak mo. Oh, sabi ko sa kanya, kung pipili ka ng boyfriend, huwag kang pumili ng boyfriend na katulad ni Richard Gomez. Sabi ko sa kanya, alam mo Juliana, alam ko yung mga babae na madaling bolahin, nakikita mo babae na siniseryoso. Pati paglilinaw, Go. Oh, diba? Mabuti na yung nagkakalimunagan tayo. Eh bakit si OG Diaz may 5 anak? Si Richard Gomez nung araw na playboy, 1 lang anak. Oo nga. Tataka nga ako, no? Iba ka, no? Iba. Iba. Yan. Oo, diba? Sana all. Sa OG Diaz Inspires. Ayan. At syempre pa, maraming salamat sa nagpakain sa amin. Namiss ni Mama Loy, dahil sa rinlakan, ang Ali by Vikings, dyan sa BGC. Ay, Diyos ko, na-miss ko ang Ali dahil lahat ng pagkain na napakasasarap. Sulit na sulit yung almost 900, no? Pesos per packs. Per packs, no? Per head. Nakakaloka. At syempre, meron silang promo kapag nag-birthday kayo. Pag 30 packs, less 20%. Malaki-laki din. So, babalik tayo dyan na, kasi hindi ako nakasama. Oo, diba? Ang sarap. May Japanese, may Singaporean, merong lutong Pinoy, merong Korean, Italian, iba-iba. Tapos may mga dessert na bongga, at saka yung ice cream, ang lamig. Ha? Talaga ba? Oo, kakaiba yung lasa niya. Oo, diba? Kakaibang ice cream yan, malamig Naman. Diba? At syempre pa, yan na, maraming yung Vikings. Basta galing sa Vikings, yung Ali. Ayan. Sa BGC, meron din dyan sa UP Town Center. The Alley. The Alley, yes. At syempre pa, ito pa rin po inyong lingkod, Papa Ozzy Diaz, na lagi nagsasabi at papaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! Habang lagi niyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Sana magkaayos na po si Heart at si Chip. Bakit? Syempre magpapasko, baka malamig ang
Disyembre nila. Mali naman natin, di ba? Hindi pa rin naman tayo nawawala ng pag-asa, Diyosa. Yes. Pero ako nawala na rin ako ng pag-asa. Bakit? Abay, dito ko meron nakalipin ho na bago kong boyfriend. Tapos? 2 months na kami. Wala pang nangyayari sa amin. As in, wala. Oo, wala. Physical, wala. Talaga? Oo, wala. Wala talaga. Kaya may nagtataka. Sabi ko, akala ko naman, pagkalipin namin, doon niya na ibibigay. Oo. Doon niya na rin gagawin na paliligayahin ako. Ba't ano Kaya na? ako'y nagalit na. Ba't ka nagalit? Sabi ko, aba mahal. 2 linggo na tayo nasasama dito. Wala pa rin nangyayari sa atin. Abay, sumagot. Pagod ako. Oh my God. Pagod ka. Ay siya, kung ayaw mo, ako yung hanap na lang ng lalaki ko. Hahanap ako ng magpapasaya sa akin. Ay siya, kung gusto mo maghanap ng ibang lalaki, ay gawin mo ng 2 at tigisa tayo. Hindi, pala inispitan mo. Bakla rin pala. Ang hanap mo ay hanap niya rin. Oo, nakakaloka. Okay, Diyos. Siyempre pa naman. Oo, ba't ka ba biniyayaan ng kamay? Nasa palad mo ang magpapaligaya sa iyo. Oo. At saka humanap ka ng 2. Sa iyo pareho, di ba? 2 palad. Ha?